Padayon kita sa atong theme, Christmas, the great opportunity from God. Sagid ka na kadakong opportunity tungod kay ang Christmas, daghan kaayog mga kahibulungang butang nga mopaingon gyud sa atong pagsinati sa Ginoo. Munang miagi atong na paminawan nga we will experience true joy. Kanang tinuod gyud nga kalipay. Kung wala ta sa tinuod nga experience sa Christmas, dili pod tinuod nga joy ang atong masinati diha sa Christmas. Diha lang atong kalipay sa mga bonus, mga pabuto, mga parties, kudyaka. Wala gyud sa tinuod nga kalipay nga naa gyud diha gikan kang Ginoong Hesukristo. Christmas is an opportunity for us to experience real joy. Padayon kita niya na title, The Wonders and Wisdom of Christmas. Mga kahibulungang butang, kahibulungang mga panghitabo nga diha ma-experiencehan sa Christmas. Ang Christmas puno gyud og mga kahibulungang butang. Kung atong balikon na pod og discovery, ang uban ang Christmas balik-balik ra man na, balik-balik ra ang atong mga ginabuhat. Makita ganin nimo nga ang mga activities murag di na gyud kaayo nindot no, di para gyud sa una nga Christmas nga grabe gyud kaayo ang mga kalipay tungod kay wala man gyud makuha ang wonders. Wa gyud kay masinati ba unsa gyud na kanindot ang mga kahibulungang butang nga ma-experiencehan nato diha sa atong pag-revisit the meaningful experience sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Munang balik kita focus sa katong higayon nga niani siya nga mo enable ka nato nga makaangkon ta og wisdom. Munang Christmas is filled with wonders and wisdom. Nga as we know God deeper, it will result to a joyful experience og mo resulta kini sa praise and worship. Kung tanaw na to ang mga butang, lakbit lang ni sa mga butang nga naghitabo diya sa Christmas. Una kining timing niya. Kahibulungan kay ng timing sa Ginoo nga nianhi siya, ninaog siya sa time gyud sa mga Roman rule, pag rule sa Roman Empire. Nganong dili siya nibalik dito panahon sa kadtong Egyptian, Assyrians, Babylonians nga grabe man kayong kadaotan mga tao ni atong panahon na, labi na sa Babylonian Empire, Persians and Greeks. Dirigid siya sa Roman Empire. Hibulungan kayo. Tungod kay sa panahon sa Roman Empire, nindot na ang pwede na mag-agi, di na kayo delikado mag-travel, wa na kayo gira. Dali na kayo ma-proclaim ang gospel to other nation. Muna ang timing sa Ginoo niya. Ang mga tao wala nag-expect nga ang moabot nga manluluwas, baby. Hibulungan gid kay na. Unang di gid nakatuo ng mga Hudiyo. Ang ilang gipangita strong nga military leader, not a baby. Unexpected ang mga tao tungod kay hibulungan kay mga shepherds sing gigamit. Shepherds ang una gipadayagan, dili ang mga religious leaders. Wise men usab ang gipadayagan, dili ang mga religious leaders, dili ang mga priests, Pharisees, teachers of the law. Kahibulungan gyud. Kana lang incarnation, God became flesh, nagsulob og tao, nahimong tao. Grabe kay nakakahibulungan kung imo na siyang tutukan og maayo, mag-meditate niya na miraculous nga pag-anak, hibulungan gyud. Pero tanan mo sangpot sa katuyuan sa Ginoo. God's purpose. Munang ang every detail of the plan of redemption na fulfilled, kahibulungan kayo. Munang diyan mo makita unsa gyud ka wise ang Ginoo. Kay bisan unsay mahitabo no di gid kapugong. Bisan ang iyahang pag-anak dili makapugong ato sila Maria didto sa Nazareth, pero gituyo gyud, nahitabo gyud ang census para mahitabo gyud ang naa sa Bible nga ang Mesiya matawag gyud sa Bethlehem. No, grabe ang pag-orchestrate sa Ginoo sa iyahang plano. Nga bisan pa ang mga Hudiyo, mga religious leaders, nahimong naapil, nagamit ini for a greater purpose. Nga matuman gyud ang iyahang plano. Mao nga ang summary gyud sa wisdom sa Ginoo is all things work together for good. Romans 8:28. Mao nang kasaligan gyud siya nga mag-direct sa atong kinabuhi kay the way siya mo orchestrate sa atong kinabuhi kahibulungan gyud kayo. Dili gyud nimo siya matungkad. Ma-amaze gyud ka sa iyahang mga pamaagi. Ninitag na tanaw na to ang naka-experience sa gidaan ng wonders of Christmas o mo-focus ta sa kinabuhi karon sa kining mga wise men. Sa Matthew 2:1-12 naadiha ang tanan nga pagaisgutan nato nining tagnaa. The origin of their joy. Asa nagsukad ang ilahang kalipay. Adto ta sa istorya sa mga wise men. Ingon diha sa verse 10, when they saw the star, they were overjoyed.
perting lipaya gid nila. Grabing kalipay. Asa nagsukad ang ilahang kalipay? Nagsukad ang ilang kalipay sa ilang pagkikita sa star. Ang star diha mo'y nag-lead sa ilaha to experience, to see the Lord Jesus Christ. Kinigong mga mago, sa English, Magi, dili gid ni sila mga Israelites, mga Gentiles ni sila. Pero mga intellectual, no? Mga prominente po nga mga tao. Mura po ni sila mga astronomers, study sa stars. O kwartahan gid po ni sila. Nagsukad ang ilang kalipay sa ilang pakakita sa star. And ang star nag-guide sa ilaha. Na-experience nila ang tumang kalipay tungod kay mo ni ilang sikreto. They seek the Lord Jesus Christ. Ilag yung gipangita sa Jesus. Nag-study sila sa star, nya nagkaibaw sila sa leading asap paingon ngadto kang Jesus Christ. Perting lipaya gid nila. Nag-journey dayon paingon ngadto sa Bethlehem. Gipangita giday nila mo na ang ilahang eksperyensya. Pero ang mga priest, Pharisees, mga religious leaders, wa gyud nangita. Gani pag ani ni Jesus, ingon natok miyagi, no room. Walay room sila kamatikod. Ato ta sa motibo, the motive of seeking. Ingon diha sa verse 1 ug 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, the Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Ang ilang motibo is to worship the Lord Jesus Christ. Nangita mi kay amo siyang i-worship. Mao gini ang ilahang motibo. Daghay dili kasi natay sa tinuod nga joy tungod kay wala sila sa tama nga ilahang gipangita. Kining mga wise men ang ilang gipangita gyud si Kristo. They seek the right person. Si Jesus gyud ilang gipangita. Mo ni karon ang ilahang longing, ilang pursuit kana bang ilag yung top priority nila karon ang pagpangita kang Jesus. Sa atong mga kinabuhi, usay di mao atong gipangita. Daghay nangita og mudato, power, popularity, material things, relationship with men, mao na gipangita. Personal advancement, kano sa akong asenso, financial advancement, kano sa akong kwartahan, and material prosperity. Maoy ginasik. Kini sila, they seek the Lord Jesus Christ. They seek Jesus, the right person, with the right reason. Tungod kay they seek to worship. Mano kung kita pangutanon gyud kung unsa gid ang atong longing, unsa gid mo gisik nining kalibutana, unsa gid ang imo ginapangita. Para sa mga wise men, they seek to know God more. Sila gusto gid makakita, mailhan si Ginoong Hesukristo. Mao pud na no ang angay nga longing sa usa ka Kristiyanon, to know God more. Mao gid angay pinakatap nga priority nato. Mao gid na ang tinguha gyud sa atong kinabuhi. Kinahanglan gyud kini ang maguna, to know God more. That is a deep longing of the soul. Dili atong gipangita ang panalangin nga gikan kang Kristo. Ang uban nagngita og blessing gikan sa Ginoo. Dili ang Ginoo mismo gipangita. Dinhi relationship, personal nga experience with the Lord Jesus Christ ang ilang gipangita. Sila may nagdaog mga gift. Do sila nangita gift gikan kang Jesus. Mo nang seek the right reason, gusto ra kita makahimamat kang Ginoong Hesukristo. Makaila kaniya pagmaayo. We are not after of the benefits or for our self-interest. Labi na gyud unsay makuha nato sa Ginoo. Daghay musimba mangita sa Ginoo kay actually ilang gipangita material prosperity. Mo nang karon daghan religion nga focus gyud sa material blessing. Mo nang kadawali di kina kalimtan nang kung muhatag ka panalanginan ka sa Ginoo, kung matinud-anon ka sa Ginoo, moasinso ka, mudato ka, mo nay daghang kayo gyud mo sulod diha nga relihiyon kay nagpromise man og material prosperity. Gani kana sa mga Thanksgiving maka-witness ko ana. Bisan karon daghay natakdan mga Baptist. Mga Baptist karon Thanksgiving day na ha. Before mag-collect og tithes and offering, naay mag-challenge musulti, mura pug magwali. Hapit-hapit ta pud sa speaker. Nya ang wali hagit sa paghatag. Nga murag mapugos na kay gi-challenge man. Dili man nga epekto sa kasing-kasing. Kung wa hagita, di mo hatag. Ngunang unsagi atong gisik si Jesus ba or ang panalangin nga iyahang ihatag. Ang motibo sa mga wise men is seeking Jesus alone. Pero lain ang motibo ni Herod, kini si King Herod. When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. Kadungog ni Herod, na-disturbo siya. Wa siya mahimutang. Tungod kay ningon pagani siya nga, sultihi ko ninyo, kay niagi man saya ang mga wise men. Ingon niya, sultihi ko asa ha, kay pag nakita na ninyo, tawag ako, kay musimba pod ko. Pero di mawang iyang motive siyang heart. Gingon na niya musimba, pero iyang plano, patyo niya. Kay nga no,
hari si King Herod, prestigious. Disturbo siya kay naaman sa prophecy nga si Jesus King of the Jews. So dili na siya mahimong hari. Mapulihan na siya sa iyang trono. Dito naman muobe kang Jesus. Dito naman maminaw kang Jesus. Di na pud siya sikat. Mo nang dili siya gusto nga mataw si Jesus. Mo nang pakyas gani siya kay wala man ibalik ang mga wise men sa yaha og sulti. Gipamatay niya ang mga bata nag-edad og 2 anyos below kay para maratsada gyud nga maapil gyud si Jesus pero pakyas gyapon siya. Mao na ang iyahang motive patyon si Jesus kay disturbo si Jesus siyang kinabuhi. The same usab sa atong mga kinabuhi nga we don't want Jesus. Munang daghay mga tao kung ingnon nimo dawat si Jesus nga maato kag langit. Sugot sila mo dawat pero po yung kag isurrender imong kinabuhi kaniya. Dili na. Muna uban pabautismo dili tanan itusnob kay daghan na may bawal, daghan na limitasyon. Dili gyud mo dawat kang Jesus ug mutugyan sa ilang kinabuhi kang Jesus kay it means giving up everything mo follow na kang Jesus Christ. Daghay mo dawat lang nga gusto mo atog langit pero discipleship musunod kang Kristo wala na. So dili gito tinuod nga salvation. Pariha na sa kinabuhi ni Herod, dili siya gusto nga naay maghari sa yaha. Mo ning gitawag sa atong kinabuhi nga spiritual pride. Naagid tay kinaiya, nature nato nga di gusto na ay magbuot sa atong himuon. Dili ta gusto na ay mag-rule. Dili ta gusto pugngan. We need freedom. Mo na ang ato yung gusto kanang way magbuot sa tua. Dili ta gusto mo surrender. Mo na ang una diha. Ikaduha nga meaning sa spiritual pride. Gusto nato nga unsay atong gihimo nga success, accomplishment. Ato ang makredit, dili makredit sa Ginoo. Kay kung kita gud mutugyan sa Ginoo, dito man gina makredit sa tanan. Wala magita grasya magid sa tanan. Ang spiritual pride is mo credit na ako'y kabahin. Naa sa ikapanghambog makita nato sa ato gyung kinabuhi nganong pugan ang panalangin to experience real joy tungod sa atong dili mao nga wisdom. Mo na kinahanglan gid nato ang wisdom sa Ginoo tungod kay diha wala ta sa false nga meaning nga ang Ginoo dili gusto sa tuwa nga malipayon. Mo nang daghay restriction, daghay bawal. Mo nang daghay dili gusto may mga Kristiyanon kay daghay bawal. Pagtuo nila nga dili gusto ang Ginoo na nga dili gusto malipay sila mao nay dako kaayo nga linglan ni Satanas nga ang Ginoo gyud nagpakamatay gani gusto gid niya makaangkon tag tinuod na kalipay makaangkon tag best sa atong kinabuhi mo nang false wisdom kay naa gyud ning spiritual pride mao pa na ang pride sa mga Pharisees no Pharisees mentality nga dili na sila mahimong sikat di na sila mahimong ma-acknowledge ma-recognize sa mga tao nga they are good kay si Kristo ang iyang righteousness naman ang makita sa ilahang kinabuhi. Mao nang spiritual pride, the motive of seeking. Mao na ingon diha, the more godly you are, the less godly you believe yourself to be. Ang tinuod nga godly, mahibal-an nimo nga less godly gyud ka. Di ka kahibalo nga godly ka, kundi mas makahibaw nung ka nga less godly ka. Kaya nga no, the more you know Jesus Christ, makaila ka sa iyaha, makahibaw ka unsa ka kadautan. Mo draw near ka kang Jesus Christ, imong mailhan unsa ka unworthy. Ang imong kinabuhi dili ka angayan nga na kaniya. The more godly ta, makahibaw ka sa imong unworthiness. Ang mahitabo sa imong broken ka, humble ka. Makita nato na sa katong babae nga nagbubuo alabaster kang Jesus Christ. Iyang gibubo tanan piting mahalang alabastro epekto sa iyahang pagsinati sa forgiveness ni Jesus Christ sa iyahang grasya kay siya daotan kay nga babae mo nang ingon si Jesus nga kisay dako magsimba kadtong gamay gipasaylo o dako gipasaylo ingon si Simon kadtong dako nga gipasaylo o ingon si Jesus o ikaw gani Simon nisulod ko sa inyong balay wa gani kun nimo hugasi akong tiil o tubig kana siya luha niya iyang gihugas oil alabastro perting mahala kay ang babae broken siya humble siya walay iyaha pero si Simon maayo siya diha makita nato ang spiritual pride kung makita nato si Jesus mo draw closer makailat ta kaniya the more kita mahimong humble and broken nga di kita ka ako muhangad kaniya og ato ra gyud kon buhos nga pagdaig paghimaya kaniya sama sa babae expression of love sa grabe niyang gibuhat sa atong kinabuhi. Mao na ang real worship. Then, ang manner sa ilang pagsik, unsay manner sa ilahang pagpangita. Una, naagyo discernment. Naay discernment sa pagsik. Ang star mo oy ilahang giya. Sa tuwa karon ang star mo ang Bible. Mo'y mag-lead ka nato to know the Lord Jesus Christ deeper. Mas makailata
sa Ginoo diha gyud sa iyahang pulong. Labi na karong panahon na nga we have the complete Bible. Kumpleto na gyud tanan. Naa na diha ilhan nimo pagmaayo si Jesus, sa iyahang mga works and ways, iyahang emosyon, ang iyahang kabubuton, naa diha tanan sa Bible. Mo karon nag-study ta sa wisdom sa Ginoo sa Christmas kay nasulat diha sa New Testament, sa Luke ug sa Mateo. Ug diha makuha nato ang mga pagtulunan nga mulid ka nato to know the Lord Jesus Christ deeper. Mailhan gid nato siya pagmaayo. Ang mga wise men mao gid na sila nag-lead sa ilaha ang star. Pero ang mga religious leaders wala gyud, although naa sa ilaha ang Old Testament pero wala gyud sila nag-watch. Di gid sila excited kaayo nga magtutok ba, mag-meditate. Mo ni ang kinahanglan gyud sa matag usa kanato. Meditating His Word nga ang katuyuan mo grow atong pag-ila sa Ginoo. How much time we invest meditating? Kanang gitutukan ginato ang iyang mga pulong, di gina-study nga murag mabright ka kundi pagtuki gyud maayo unsay atong makaplagan diha kang Kristo no diha sa iyahang mga pulong. Mo nang discernment. Wala kay naghimo ana ang mga kumpiyansa na sila. Magbasa man sila mga pulong pero naras public basa og scripture mura na ilaha pero wala gyud nagtutok, wala gyud nagtuki. Gani sa pag-ingon ni Herod nga asa man ang natawo ang Mesiyas, wag sila manguli nga moingon uli sa miha estudyuhan sana mo nagmayo. Wala, dito sila gyud balibad, wa may kahibaw. So nahimo silang dili interesado na. Basta ganita naghimog meditation sa pulong sa Ginoo, naghimog quiet time, nagatungkad sa iyahang pulong, mugrow ang atong interest sa kalibutan, sa mga material nga butang. Mules na atong interest sa spiritual things. Mo nang nahitabo sa mga religious leaders. Indifferent na sila. Wala sila pagpakabana. Dili sila ka-excited pareha sa mga wise men nga they are excited. Mo nang sila nag-follow gyud sa star. Nya ikaduha is they are diligent. Grabe ang ilang paghago. Ang ilang effort sobra na 500 miles gikan sa ilang lugar ngadto sa Bethlehem. Pero ang mga religious leaders naras Jerusalem. Di lang gid mo travel og ilalang kamilya. Pero sila mga wise men gibiyaan ang ilang comfort, families, properties. 5 ka na mag-travel ka, delikado, dangers, basig tulison, kakapoy, magdala og mga baon, dili komportable kay bisag asa mangaon sa dalan. Grabe ilang sakripisyo. Diligent. Mo nang sa atong kinabuhi usab apply nga. Unsa kita ka diligent mangita sa Ginoo diya sa mga pulong. Unsa kita ka dasig mo gasto, masacrifice ang ubang time just to meditate His Word. Kakita lang makaila lang gyud kinsa si Jesus sa atong kinabuhi. Unsa ta ka diligent ana or di kay ta ana kay kapoy or dili na importante pero sa ilaha mo na ang importante. Tun diya nila mailhan si Ginoong Jesucristo. They are so near, duol ra gid sila. Duol sila religiously, duol sila pod sa place pero pakya sila sa pagbisita sa pag-abot ni Jesus pagkatao. Tuanon didto mga wise men ug mga shepherds. Tungod kay dili sila diligent. Busy sila sa ubang butang. Diligent sila in other things. Mga non-essential sa kinabuhi. Dito sila nag-invest sa ilang time and effort. And also they are determined. Determinado gid sila. Tungod kay bisag na ay mga kalisod, dangers, difficulties, distance, discomfort. The wise men padayon nga nagsik kang Jesus. Way makapugong sa ilaha. Og ilag yung nasaksihan sa Jesus. Nakita gid nila. They saw Christ. They saw divinity. They saw divinity. Kita nilang Ginoo. Wala nakita ang tao. Ngano nag-worship man sila kung tao ilang nakita? They saw divinity. The infinite infant. Nakita nila. Tungod kay nasabta nila. Nailhan nila. Mo nang kita kung mag-diligent kayo sa pagsik sa Ginoo, diya sa mga pulong, we will know God and we will worship. Tinuod gyud nga worship. Nakita gyud sa mga wise men. Emmanuel, it means God with us. Nianhi ang Ginoo. Isa sa pinakadako nga katuyuan nga purpose nganong nianhi ang Ginoo aron mailhan siya. Pinaagi kang Hesus. Dili mailhan ang Ginoo sa Old Testament. Kay ang Ginoo sa una murag perminti lang na ay judgment, law, pero sa New Testament pag-anhi ni Jesus nailhan gyud kung unsa gyud ang Ginoo kung imong daog-daogon, kung imong biay-biayon. Ing ana ang reaksyon ni Jesus. Ing ana siya kung pasanginlan. Ing ana ang Ginoo. Emmanuel, God with us, it means si Jesus ang revelation sa Ginoo to show us what God is like, what God can do, and also how much God love us. Diha na to makita kang Jesus kung unsa gyud kadako ang gugma sa Ginoo sa tua. Diha sa iyang pagpakamatay sa krus.
ang reason sa iyang pag-anhi. Nga makita, mailhan, yun siya ngadto sa katawhan. Imposible mailhan nato ang Ginoo sa una kung wa si Jesus nagpakatao. Dili man ta karelasyon og dili tao. Spirit di makahimog relasyon. Pero si Jesus buhi nianis niadtong dugay na nga panahon, tao gid siya, mahikapan kahibaw sa atong mga feelings, kahibaw sa atong mga naagihan, kahibaw sa atong mga tentasyon. Siya gyud perfect nga atong mahimong karelasyon. Mo nang ma-establish ang relationship diha pinagi kang Kristo. Umailhan nato siya. Mo nang ang Christmas is an opportunity for us to comprehend who God is and to have a greater communion with Him. Tungod kay mailhan nimo siya, mas muduol ka diha kaniya. Mas maduol imong relasyon diha kaniya. Mao na ang una. The origin of their joy is knowing the Lord Jesus Christ. Mao nay nag-burst sa ilahang kalipay. And the outcome of their joy, tanaw na to, ingon diha sa verse 11, on coming to the house, they saw the child with the mother Mary, and they bowed down and worshiped Him. Lahag yung gi-worship si Jesus Christ. Glorifying God. Mo gini ang epikto. Epikto na. Ang worship is not a duty. It is an effect. Epikto na, response na sa atong pag-encounter sa Ginoo. Ang uban, mo tutag simbahan para maka-encounter ta Ginoo. No! Worship is a result, an effect. Epikto siya sa imong pagsinati sa Ginoo. Burst into worship diya sa imong pag-ila kaniya. Ang uban pod, worship ta kay para makuha-kuhaan atong sala. No, gihapon. Worship is an expression of seeing God, a response of seeing God. Mao na ang worship. Pareha sa parable of the 10 lepers. Resulta kana sa kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Si Elizabeth ug si Zacarias nag-worship sa Ginoo. Ang angel nag-worship sa Ginoo panahon sa Christmas. Si Simeon ug si Anna nag-worship sa Ginoo panahon sa Christmas. O nang worship yun ang epikto, a deeper expression, inner intense of gratitude, no kalipay sa atong kasing-kasing, mo burst into a habitual act of worship nga naghambol sa atong kaugalingon nga kita unworthy. O nang worship nga tinuod gayud. Worship, paghatag yun sa imong kaugalingon. Wala ang unahuna nga naa kay makuha diha. That is total abandonment of yourself to God. Mao na worship. Dili kay naa ko'y makuha diha. Personal blessings and personal needs. Wala na dapat nga unahuna sa tua. When you worship, you abandon yourself. Mo nang giingon diha nga to be lost in wonder, love, and praise. Kanindot, no? Worship is to be lost in wonder, love, and praise. Pagkanindot sa Ginoo nga angay gyud simbahan. O nang glorifying God, also giving to God. Mo na ang response nila ikaduha. Ingon diha, they opened their treasures and presented Him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Dihatag gyud sila diha sa Ginoo. Resulta lang gihapon. Wala sila naghatag kay naay return. Naghatag sila tungod na sa ilang kalipay diha pagkakita kang Ginoong Hesukristo. They give the right gift. Matingala ka nganong dili pare-pareha ang ilang mga gift. Tungod kay matag gift diha ang gold maunay simbolo sa iyang pagka-king. Ang frankincense pagsimbolo na sa iyang divinity. He is God, eternal, divine, and myrrh nag-recognize na sa iyang humanity nga ihalad ang myrrh kanang pahumot na patay. Kundi siya mataw, di man siya mamatay. Di man madutlan ng Ginoo, mahimog yun siyang tao. Unang ang myrrh nag-represent sa iyang pagkatao. Unang exact gift, right gift. Mapuna sa atong kinabuhi. Makita nimo sa unang Christmas, si Mary, he gave herself. Her reputation, her dream of a wonderful wedding, nawala na. Iyang gihatag sa Ginoo, a perfect gift. Unsa gyud ang ikalipay sa Ginoo nga atong ihalad sa iya ha? Ilid ta dinhi sa Micah 6, 7 ug 8. Ingon diha, will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord requires of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. Ingon diha, panahon gud sa Micah, ang mga tao, grabe na kayo kadautan niya. Wa na sila yung mga panalangin mo nang balik sila hilak ngadto sa Ginoo. Ginoo sa may among buhaton para mabalik ang panalangin. Shall we offer rams, thousands of rams? No, more niya akong gi-require to act justly, to love mercy, and walk humbly with God. Be right, just, be loving, love, and walk humbly. Sunod sa Ginoo, ayaw pagliko-liko. Obey His will, obey His commands. Maunay ikalipay gid sa Ginoo. Maunay halad nga perfect
right gift sa Ginoo karong Christmas. If you want ang Ginoo ma-please kana ang iyang gi-require kanhi kanat. Then lastly, ingon diha sa 12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. They returned going different way. Diha sa Christmas makita nato nga ang mga wise men nawa na ni balik sa agihanan nga dito kang Herod mo nang wa na kaybaw si Herod another route, and they choose another way. Mapuna sa itong kinabuhi when we know the Lord Jesus Christ deeper, lahi na gyud atong kinabuhi, mausab gyud ang atong kinabuhi, different way na, dili na kaniadto. If you are going to compare the joy of the shepherds and the wise men with the joy sa mga tao nga nagagad sa pabuto, parties, bonus, kini nga joy gikan sa Ginoo, tanawa mo sa epekto. Ang una nga epekto, dili mausab ang joy panahon mahuman ang Pasko. Padayon nga joy nga mag-grow, mag-increase. Pero ang joy nga panahon sa pabuto, nayuban mangutang gyud para makahanda sa gabi sa Pasko. Pag January, kalot ng ulo. Pero ang joy nga nakang Jesus mag-grow paghihapon, musubra pa panahon sa January hangtod sa sunod pa nga tuig. Ang joy pod nakang Jesus after Christmas, adunay kausaban imong kinabuhi. Kung sa pabuto, bonuses, way kausaban. Balik na po ta sa opisina, the same. Balik ta sa eskwelahan, the same. But if your joy comes from the Lord Jesus Christ in experiencing Him and knowing Him deeper, usab ang imong kinabuhi pagka January sa sunod pa nga mga tuig. Maunay kalahian ang ilahang nasinati sa mga shepherds. They never be the same again. Muna ang tinuod no sa kini nga truth about Christmas. There are so many wonders in Christmas, ug kana mulid ka nato into wisdom nga makaila kita pag maayo sa Ginoo. And if we know the Lord Jesus Christ deeper, makaila ta pag maayo diha sa iyahang mga truths nga gipadayag diha sa Christmas, ma-experience ginato ang tinud nga joy. Ug ma-experience nato ang tinud nga joy, mo resulta kini sa titama gyud nga pag-response ngato paingon gyud sa pagsimba kaniya. And worship is not about ceremony. Worship is about way of life. Pag kinabuhi nga malipay ang Ginoo. And that is to act justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Mo nang sa matag usa kanato ato gyung experience ng tinuod nga wonder sa Christmas aron kita makahimo gayud sa tinuod nga pagpasalamat o pagdaig ngadto sa Ginoo. Sa tanan nga wa pa makaila kang Kristo, wa pa nakadawat ang Kristo, dili kita ka-experience og tinuod nga joy. Only by receiving Jesus Christ, tungod kay wala pa tay interest sa mga butang langit nun, kung wala pa si Jesus sa atong kinabuhi. Wala tay interest niini, ang joy nato nasa kalibutan gihapon. But if you receive the Lord Jesus Christ right now, you will experience real joy. Og ma-experiencean po nimo ang tinuod nga pagsimba kaniya. Magampo ta